Parang gusto ko ngayong ulam ay dinengdeng na gulay. Sabi ko nga sa aking kasambahay ay ipagluto niya ako ng masarap na dinengdeng niya. Dahil kapag ito ang nagluto, sigurado mapaparami ako ng kain. At sinasabi ko nga sa inyo, napakasarap talaga magluto ng dinengdeng nito. Walang panama yung lechon na masarap sa luto na dinengdeng nitong kasambahay ko. Bukod sa masarap na, masusustansya pa ang lulutuin niyang dinengdeng na gulay. At sabi ko nga sa aking kasambahay, saan niya ba natutunan yung lutong dinengdeng na gulay? At niluko nga ako ng aking kasambahay. Sabi niya sa akin, tsamba-tsamba lang daw. O di ba, joker din tong kasambahay ko. At sinabi na nga din sa akin ng kasambahay ko kung saan niya natutunan yung lutong dinengdeng. Nung nagpunta nga daw sila ng Pangasinan, doon lang daw siya tumanghod-tanghod sa mga nagluluto. At ayun, nakopya na agad. Ang unang ang gagawin dyan ng kasambahay ko ay magpiprito muna siya ng tilapia. Sabi ko nga sa aking kasambahay, mag-ingat siya dahil baka matalsikan siya ng mantika. Doon nga sana kami magpiprito sa labas ng bahay namin. Kaya lang, naulan. Kaya dito na lang kami magpiprito sa loob ng bahay. Kasi pag dito kami nagpiprito sa loob ng bahay, 1 linggo na hindi pa natatanggal yung amoy ng isda. Kahit anong linis mo, parang amoy isda pa rin. Kaya pag may nagpunta nga sa akin, sabihin nila agad, prito bang ulam namin? Ako yung matawa-tawa na nga lang. Ang sabi nga sa akin ng kasambahay ko, natutunan niya raw maglagay daw ng 3 butel or 4 na butel na bawang habang pinapainit yung mantika sa kawali para daw hindi amoy na amoy yung pritong isda. At oo nga, napaka-effective at diskarte ng aking kasambahay. Kaya naman hindi ko talaga magawa na ipagpalit yan kahit na minsan may pagkakulit. At tinignan ko nga muna ang kapaligiran, ayan, madilim-dilim pa pero umaambon-ambon lang dito sa amin. At sa iba nga na bumabagyo or binabaha, mag-ingat po kayo dyan. At habang nagpiprito nga ang aking kasambahay, naguhugas-hugas muna siya. Ganyan talaga yung kasambahay ko, ayaw nang makalat yung lababo. Dahil nga gusto niya nga daw habang nagluluto siya malinis ang kanyang kapaligiran or lababo. At habit niya na talaga yan na habang nagluluto yung punas ng punas, hugas ng hugas. Kaya pag ganito ang kasambahay niyo, aba, mahalin niyo na at ituring yung kapamilya. At ang sabi ko nga din dyan sa aking kasambahay, kapag tapos na siya magluto, siya maligo-ligo. Dahil nga yung suot niya na yan, 2 araw na ata. Ay, joke lang naman. Sabi nga sa anak kasambahay ko, 5 raw yung ganyan niya. Sa shoutout ko nga ngayon, yung 26k followers ko, maraming salamat sa inyo guys. Hindi dahil sa inyo, hindi ko to mararating. Pasalamat talaga ako ng marami. At salamat din sa panonood sa aking mga video. At patuloy niyo po akong mahalin. At sa mga darating pa na mga magpapalo sa akin, maraming salamat sa inyo. Pagkatapos nga maghugas ng aking kasambahay, nanguha na siya ng kaserola, naglagyan niya ng tubig at sinalang niya na. Inilagay niya ng sibuyas at bawang. Kinuha niya na nga rin ang bagoong isda at kinalog-kalog niya muna or inalog-alog para naman daw madurog-durog yung buo-buo na bagoong. Napansin nyo nga rin may 2 hotdog para kay Zainab yan. At kung mapapansin nyo nga rin na may 4 na tigkakalahati, yan yung sa 4 kong junakis dahil nga kapag isang buong kinuha nilang prito, hindi nila maubos at sayang lang. At nung kumulo na nga ang tubig, nilagay na ang talong, okra at ang upo. Nga ang dinengdeng ng aking kasambahay. O diba ang sarap? Sabaw pa lang, napakasarap na tignan. At nilagay na nga rin ang piritong isda para sahog na rin at pampalasa na rin sa ating gulay. At nang naluto na nga, nilagay na tong dahon ng ampalaya. Paki-comment kung tiga saan ka para malaman ko kung saan nakarating tong bidyong to. Thank you for watching!